lumigang kamatayan, at sa muli ang kabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipaglaman ang ating pong may kapal, ang manabuhay ng buhay. Anak na siya nating daan, Espiritu nating langlaw. Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na buong mahal, nalupigan kamatayan, at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sa kahoy ng krus na banal, ni Jesus na buong mahal, nalupigan kamatayan, at sa muli pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Ang ating
ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naganap na natin ang liturhiyang pagdiriwan ng pagpapakasakit ng Panginoon at kaya gagalapin natin ang paglilibing sa Panginoon. Tuwing binibigkas natin ang pagpapahayag ng pananampalataya ay sinasabi natin, sumasampalataya ko kay Jesucristong isang anak ng Diyos, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, danaw sa kanunoonan ng mga yumao. Tunay ngang bahagi ng misteryo Pascual ni Kristo ang kanyang kamatay pagpanaw sa kanunoonan ng mga yumao. Tunay at ganap na nagdaan si Kristo sa panghuling pagsubok ng sangkatauhan, ang kamatayan, subalit hindi upang mabitag dito magpakailanman, kundi upang maghandog ng 100 palabas, isang eksodo, isang pag-alis. Si Jesus mismo nagbika, pakatanda ninyo na darating ang oras at ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at sino man makinig sa Kanya ay mabubuhay. Para sa mga Kristiyano, ang kamatayan ngayon ay hindi isang bilangguan ng kawalan ng pag-asa kundi 100 ng kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lagi mong pinamamalas ang iyong habag sa mga nagmamahal sa iyo at hindi ka malayo sa mga nagmamahal sa iyo. Manatili ka sa iyong mga lingkod sa prosesyong ito habang sinusundan namin ang iyong anak sa kanyang daan ng krus. Patubayan mo kami sa aming pagsusumikap na tumugon sa hamon ng pagsunod kay Kristo na kanyang sabihin, ang sino mang nananais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasarin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Palakasin nawa kami ng halimbawa ng iyong anak at magbigyang inspirasyon ng mga banal na nagpupunyaging maging mga tapat na alagad niya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus, aming Panginoon, na bubuhay at naghahaling kasama mo ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Ating ngayon pakinggan ang pasyong mahal. Ang hanay ng prosesyon, ang krus at ang seryales. Tanga ng Ministry of Altar Service. Ang krus ay sumisimbolo sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos Ama, kaya't inialay niya ang kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ang mga seryales at kandila na sumasagisag sa walang hanggang liwanag ni Jesucristo na siyang ilaw ng pag-asa. Tanglaw natin sa ating paglalakbay sa landas ng buhay at sa buhay na walang hanggan. Tawag natin ni Mami doon sa camera. Ang mga apostoles ni Kristo. San Pedro Apostol. Si San Pedro ang pinuno ng mga apostol. Mula sa pangalang Simon ay pinilitan nito ni Jesus ng pangalang Cephas o Pedro na ang kahulugan ay bato. Karaniwang may dalang tabak at susi bilang tanda ng kanyang katapangan at pamumuno. Ang manok ay simbolo ng kanyang pagtatatwa kay Jesus noong gabi ng pagdakip. Si San Pedro ang unang Santo Papa. Siya ay pinako sa krus ng nakabaligtad. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Tony at Ginang Maring David at pamilya. San Pedro, Ipanalangin mo kami. San Andres Apostol. Si San Andres na ang hanap buhay ay pamamalakaya. Siya ay unang naging alagad ni San Juan Bautista
bago pa man siya maging alagad ni Kristo. Siya rin ang nagsama sa kanyang kapatid na si Simon Pedro kay Kristo. Pagkatapos ng Pentecostes, siya ay nangaral ng banal na ebanghelyo sa bayan ng Palestina, Sitya at Rasha. At siya ay pinako sa krus sa Hugis Egis sa Patras, Grecia. Ang imahe ni San Andres ay nasa pangangalaga ng pamilya Centeno at De Leon. San Andres, Ipanalangin mo kami. Si Santiago ay anak ni Zebedeo at Salome at matandang kapatid ni San Juan Evangelista. Siya at si Juan ay tinawag ng Panginoon na mga anak ng kulog dahil sa kanilang kapusukan. At si San Juan, sinasabing si Apostol Santiago ay nagtungo sa Espanya upang palaganapin ang pananampalataya at sa kanya'y nagpakita ang Birheng del Pilar. Ang kanyang relikya ay nasa Compostela, Espanya, at siya ang kinikilalang pintakasi ng Espanya at ng sakit ng rheumatismo. Ang imahe ni Santiago el Mayor ay nasa pangangalaga ni Kapitan Enrico at Ginang Rosana Cruz at pamilya. Apostol Santiago el Mayor, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol. Si San Felipe ay saksi sa mga milagro ng ating Panginoon. Isa na rito ang 5 tinapay at 2 isda. Isa si San Felipe sa nakikayat sa mga apostol upang makinig at sumunod sa ating Panginoon. Isa na dito si San Bartolome, isang santong martir na namatay sa pamamagitan ng pagtali at pagpako sa krus habang siya ay pinagbababato. Ang imahe ni San Felipe ay nasa pangalaga ni Ginoong Rabinal Santos at pamilya. San Felipe, ipanalangin mo kami. San Bartolome Apostol. Si San Bartolome na ang tunay niyang pangalan ay Nathaniel, na nakita ng Panginoon na nasa ilalim ng puno ng igos bago pa sila magtagpo. Siya ay nakilala ni Jesus sa pamamagitan ni San Felipe. Ang dahilan kung bakit karaniwang siya ay may dalang itak ay dahil ito ang siyang ginamit sa kanya nang siya ay balatan ng buhay noong siya ay patayin sa Armenia, kung saan ipinangaral niya ang mabuting balita ni Jesus. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Ginoong Lito at Ginang Aurora Abayon at pamilya. San Bartolome, ipanalangin mo kami. Apostol Santiago el Menor. Si Santiago na anak ni Alfeo at Santa Maria Jacobe ay kadalasang kinikilala bilang Santiago, ang kaunti o Santiagong bata. Siya ang manunulat ng sulat ni Santiago na matatagpuan sa Bagong Tipan, na kanyang sinulat sa pagitan ng Anno Domini 50 at Anno Domini 60. Sa tradisyon ng simbahan, siya ang kauna-unahang obispo ng Jerusalem at pinaniniwala ang pinatay siya sa pamamagitan ng pagbato sa kanya bilang isang martir noong humigit kumulang Anno Domini 62. Ang imahe ni Santiago el Menor ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jesus Lazaro at Ginang Evangeline Cristobal at pamilya. Apostol Santiago el Menor, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol y Evangelista. Si San Mateo na kilala rin bilang Levi, bago pa man siya tawagin ni Kristo, dati siyang maniningil ng buwis sa ngalan ng Imperyong Romano. Bilang apostol, pagkaraan ng pamumuhay ni Hesukristo sa mundo, nangaral siya sa Judea at nagdala ng Kristyanismo sa silangan. Siya ang may akda ng Ebanghelyo ni Mateo, ang unang ebanghelyong matatagpuan sa Bagong Tipan ng Biblia. Ang imahe ni San Mateo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Hari Aguilar at pamilya. San Mateo Apostol y Evangelista, ipanalangin mo kami.
Apostol Santo Tomas. Si Tomas na ang ngalan sa Arameo ay kambal. Kilala siya na hindi naniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ngunit naniwala rin ng makita niya at mahawakan ang mga sugat, mga kamay at agaliran ng Panginoon. At nang kanyang mahawakan ang mga sugat, ay kanyang tinuran, Panginoon ko at Diyos ko. Sinasabing siya ay nagtungo sa Persia at India at namatay sa may Lapores sa pamamagitan ng pagsibat sa kanya. Si Santo Tomas ang pintakasi ng mga arkitekto. Ang imahe ni Santo Tomas ay nasa pangangalaga ni Ginoong Rex Paul at Ginang Ana Patricia Ramos at pamilya. Apostol Santo Tomas, Ipanalangin mo kami. Apostol San Simon el Zelote. Si San Simon Makabayan ay kilala rin sa tawag na Cananeo at kilala rin bilang Zelote. Ang kahulugan ay mapagmalasakit. Ayon sa tradisyon, matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit at pagpanaog ng Espiritu Santo, ay nangaral si San Simon sa Ehipto, Mesopotamia, Hilagang Afrika, Britanya at sa iba pang panig ng gitnang silangan. Siya ay namatay sa Persya bilang martir sa pamamagitan ng paglagari sa kanyang katawan na hinati sa dalawa. Kasama niyang namatay si Apostol San Judas Tadeo. Ang imahe ni San Simon ay nasa pangangalaga ni Ginoong Dix Crisostomo at pamilya. Apostol San Simon Makabayan, ipanalangin mo kami. Dito na tayo. Apostol San Judas Tadeo. Si San Judas Tadeo ang may akda ng mga liham ni San Judas, ang aklat bago ang mga pahayag ng sanuan sa bagong tipan. Karaniwang nilalarawan si Kristo sa kanyang dibdib sa isang medalyon dahil sa siya ay isang kamag-anak at tinaguri ang kamukha ni Kristo. Ang larawan din niya ay may dalang malaking kahoy na tanda ng kanyang pagkamatay bilang isang martir ng pananampalataya at apoy sa kanyang ulo. Si San Judas Tadeo ang pintakasi ng mga nawawalan ng pag-asa. Ang imahe ni San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ni Engineer Ricardo Gutierrez at pamilya. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. Ang mga tagpo sa buhay at pagpapakasakit ni Kristo. La Despedida, ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang ina. Ang tagpo ng pamamaalam ni Jesus kay Maria ay makikita lamang sa libro ng Pasyong Mahal, isang tradisyon na iningatan at nilikha ni Gaspar Aquino de Belen, ang gumawa ng Pasyong Mahal na ginagamit sa mga pabasa. Naniniwala ito na bago magsimula ang ministeryo ay nagpaalam si Jesus kay Maria upang tupdin kung ano ang nasusulat. Ang imahe ng tagpo ng pamamaalam ni Jesus sa kaniyang ina ay nasa pangangalaga ni Ginang Marieta Sicampo at pamilya. O Jesus, masunuring anak ng Birheng Maria, maawa ka sa amin. mahal na Birheng Maria, inang nangungulila, Ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Jesus de la Jumenta, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Dinala nila ang batang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ay sumakay si Jesus. Marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, samantalang ang iba namay pumutol ng madahong sanga ng kahoy at iyon ang kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan ni Jesus ay sumigaw ng ganito, "Purihin ang Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang anak ni David, Osana sa kaitaasan." Pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tinignan niya ang lahat ng bagay doon. Ang imahe ng Nuestro Señor Jesus de la Jumenta ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jesus Sicampo at pamilya. O Jesus, aming hari mula sa lipi ni David, maawa ka sa amin. Señor de la Oración del Huerto, ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin."
at isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Ang tagpong ito ng pananalangin sa halamanan ng Getsemani ay nasa pangangalaga ni Ginang Jacqueline Laderas Lintag at pamilya. O Jesus, tinanggap ang saro ng paghihirap. Maawa ka sa amin. Nuestro Señor Jesus cautivo, ang pagdaang kay Kristo. Umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng batis na Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Samantala, isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat ng mga kawal Romano na ipinadala ng punong pari at ng mga Pariseo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay ng Hudyo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Ang imahe ng Senyor Jesus cautivo ay nasa pangangalaga ni Ginoong Rey Vivar at pamilya. O Jesus, dinakip at iginapos upang matupad ang kalooban ng Diyos. Maawa ka sa amin. La negación de Pedro a nuestro Señor Jesucristo, ang pagtatatwa ni Pedro. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at sa harap ng bahay ng punong saserdote ay nagpaiwan siya. Si Pedro ay tinanong ng babae at kanyang pinagkaila si Jesus. Malamig noon at nakihalo si Simon Pedro sa mga taong nagpapainit sa apoy at tinanong siya ng mga nandoon kung kakilala niya si Jesus at muli niya itong tinatwa. Tinanong naman niya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng taina. At sa ikatlong pagkakataon ay muling ikinaila ito ni Pedro at agad tumilaok ang manok. Ang tagpong ito ng pagtatatwa ni Pedro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Marvin de la Cruz at pamilya. O Jesus, matapat na kaibigan ng lahat, Maawa ka sa amin. San Pedro nagising at nagsisi matapos ang pagtatwa kay Jesus. Ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Jesus azotado en la cuna, ang paghampas sa haliging bato. Nang si Jesus ay dalhin sa palasyo ni Pilato, siya ay pinagtatanong nito at wala itong makitang pagkakasala ni Jesus. Kaya ipinakuha ni Pilato si Jesus at iginapos sa haliging bato at ipinahagupit. Halininan ang mga Hudyo sa paghampas ng suplina na may matulis na tinik sa dulo, kung kaya't ang katawan ni Jesus ay naging sugatan at duguan. Ayon sa isang pahayag ni Jesus sa isang babaeng banal, siya ay nagtamo ng 5,455 sugat sa kanyang katawan, at ang pinakamalaking sugat na lubha niyang tiniis ay ang sa balikat. Ang imahe ng paghampas sa haliging bato ay nasa pangangalaga ng anak sa alaala ni Ginang Conching Santiago. O Jesus, nagbata ng hirap at pasakit para sa sangkatauhan. Maawa ka sa amin. Ng koronang tinig. Nang magkagayoy dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipon sa kaniya ang buong pulutong at siya'y kanilang hinubdan at dinamitan siya ng isang balabal na kulay ube at sila'y nangagkamaka ng isang putong na tinig at ipinutong sa kaniyang ulo at inilagay sa kanyang kamay ang isang tambo at sila'y nagsiluhod sa harap niya at siya'y kanilang nilibak at nagsisipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." Ang tagpong ito ng pagpuputong ng koronang tinig ay nasa pangangalaga ni Ginang Membilus Crisostomo at pamilya. O Jesus, aming haring manunubos, Maawa ka sa amin.
Nuestro Señor Jesus sentensyado. Si Jesus ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagiging matapat sa kanyang misyon, sapagkat ipinahayag niya ang pagkahari ng Diyos na walang nang-aapi at inaapi. Kinangganan siya ng mga kinatawan ng simbahan at pamunuan ng pamahalaan. Sa pakiramdam na sila ay hinusgahan ni Jesus. Ang paghatol na ito ang simula ng pagtubos ni Kristo sa sala ng kasangkatauhan. Ang imahe ng Senyor Jesus sentensyado ay nasa pangalaga ni Ginoong Wel Domingo at pamilya. O Jesus, inako ang sala ng sangkatauhan. Maawa ka sa amin. La aceptación de Jesus en la cruz. Ang pagtanggap ni Jesus sa banal na krus. Matapos hagupitin at hirap sa maraming tao, ay hinatulan ni Pilato si Jesus na ipapakos sa krus. Nang iatang sa kanya ang parusa, buong puso niyang tinanggap ang mabigat na krus, at sa unang paghawak ay niyakap niya ito. Ang pagtanggap na ito ay nagpapatunay ng pagsunod ni Jesus sa kalooban ng kanyang Ama. Pinasa niya ang krus upang tayo ay matubos sa ating sala. Ang imahe ng pagtanggap ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jovert de Jesus at pamilya. O Jesus, buong pusong tinanggap ang bigat ng krus. Maawa ka sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, makaraang mahatulan ng kamatayan, si Jesus ay pinagbuhat ng kanyang krus sa lansangan ng Jerusalem patungo sa lugar na kung tawagin ay dako ng buho, Golgotha, sa wikang Hebreo. Ayon sa tradisyon, si Jesus ay nadapa sa kanyang daan tungo sa Kalbaryo ng 3 ulit, 3 kaidas. Ito rin ang isinasaad na ika-6 na estasyon ng bagong Via Crucis. Ang imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ng pamilya Sebastian sa alaala ni Ginoong Miguel Sebastian Sr. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Maawa ka sa amin. La Primera Caída, ang unang pagkarapa ni Jesus. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nadapa si Jesus sa bigat ng krus na kaniyang pasan. Habang sumusuray ang hakbang patungong Kalbaryo, ay halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kaniyang pasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus sa panunuya at panlilibak ng mga tao na para bagang siya'y isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Ang tagpong ito ng La Primera Caída ay nasa pangangalaga ni Ginang Carmen Mangahas at pamilya. O Jesus na lugmok sa bigat ng krus, maawa ka sa amin. El Encuentro, ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina. Sa Via Dolorosa natin natutunan ang tagpong ito ng pagkakasalubong ng Mahal na Birheng Maria na nahahapi sa kanyang anak na sa kabila ng malaking pagmamahal ay pinamalas ay pinagpasan ng mabigat na krus upang humayo at ipako sa Kalbaryo. O anong laking kapighatian na makita ng ina ang anak niyang pinagdurusa upang sa pamamagitan naman ito ay matubos ang walang kahabag-habag na makasalanan. Ang imahe ng tagpong ito ng enkwentro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Aryo at Ginang Ligaya Katalig at pamilya. O Jesus, minamahal na anak ni Maria, maawa ka sa amin. mahal na Birheng Maria, mapagkandiling ina, Ipanalangin mo kami. Nuestro Señor Jesus Crucificado, ang pagkapako ni Jesus sa krus. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian ng mga kawal ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Naupo sila at siya'y binantayan. Inilagay nila sa kanyang ulunan ang paratang laban sa kanya na may nakasulat na ganito: Ito'y si Jesus na hari ng mga Hudyo. Ito ang katuparan ng kasulatan
Ang pagkapako ni Jesus sa krus, ang siyang dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo ay tubusin at ihango sa sala. Ang imahe ng pagkapako ni Jesus sa krus ay nasa pangangalaga ni Ginang Isabel Pahati at pamilya. O Jesus, nagpapako sa krus dahil sa pag-ibig sa sangkatauhan. Maawa ka sa amin. Ese Mater Tua, ang Birheng Maria at si San Juan sa paanan ng krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mga imahe ng tagpong ito ng Kalbaryo, na kung saan ang Birheng Maria at San Juan ay nasa paanan ng krus, ay nasa pangangalaga ni Binibining Seri Valiente at pamilya. O Jesus, nakabayubay sa krus, Maawa ka sa amin. mahal na Birheng Maria, matiising ina, Ipanalangin mo kami. San Juan, ang minamahal na alagad, Ipanalangin mo kami. La Pieta, ang katawan ni Jesus sa kandungan ng kanyang ina. Narito ang pahayag ng mahal na Birhen ayon kay Santa Brigada ng Sweden. Kinuha ko ang kanyang katawan sa aking mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at puno ng dugo. Ang kanyang bibig ay sinlamig ng yelo. Ang kanyang balbas ay nagkakapilipit-pilipit. Siya ay nahinlay sa aking mga tuhod gaya ng pagkabiti niya sa krus. Pagkatapos ay iniga namin siya sa isang malinis na kayong lino at sa aking kayong lino nilinis ang kanyang mga sugat at mga bisig. Sa pamamagitan ng aking mga daliri, ipinikit ko ang kanyang mga mata at itinikom ang kanyang bibig na nakabukas nang siya ay mamatay. Ang imahe ng La Pieta ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Juliet Alfonso del Rosario sa alaala ni Ginoong Narding Alfonso. O Jesus, namatay para sa katubusan ng aming kasalanan, maawa ka sa amin. Nuestra Señora de la Angustia, Ipanalangin mo kami. Santo Entierro, ang banal na bangkay ni Jesus, makaraang ilagay sa kandungan ng kanyang mahal na ina, ay kinuha ni Jose ng Arimatea ang bangkay ni Jesus. Dala naman ni Nicodemo ang pabango at ang mga 100 libra ng mira at aloe. Nilagyan nila ang bangkay ng pabango habang binabalot ito sa lino. Inilagay ni Jose ang bangkay ni Jesus sa kanyang bagong libingan na ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip at saka umalis. Naroon din sina Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Ang imahe ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ng pamilya Piscasio, o banal na bangkay ni Jesus. maawa ka sa amin. Ang mga kababaihan at ang mga banal na naging saksi sa ministeryo ni Jesus. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay isang pariseo at miyembro ng Sanhedrin na siyang pinakamataas na hukom at tagapagbatas noong mga panahong iyon sa Israel. Siya ay lihim na disipulo ni Jesus. Nagtitipon sila tuwing gabi upang maiwasan ang pagkagalit ng iba pang miyembro ng Sanhedrin. Ayon sa kasulatan, kasama ni San Jose ng Arimatea,
Si San Nicodemo ang nagdala ng pabango upang kunin at linisin ang bangkay ni Jesus at kanilang ililibing. Ang imahe ni San Nicodemo ay nasa pangangalaga ni na Ginoong Ricardo at Ginang Lynette Palma at pamilya. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. San Jose de Arimatea. Si San Jose na taga Arimatea ay isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sanedrin. Lihim siyang alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo. Dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo, ay patagos silang makipagkita kay Jesus. Subalit nang dumating ang sandali ng matinding pangangailangan, ang karamay ni Jesus, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus at ipinagkaloob sa kanya na ilibing ang Panginoon. Si San Jose ng Arimatea ang nagmamay-ari ng libingan na pinaglibingan ni Jesus. Ang imahe ni San Jose de Arimatea ay nasa pangalaga ni Ginoong Joms Becerral at pamilya. San Jose de Arimatea, ipanalangin mo kami. Santa Veronica. Ang salitang Veronica ay nanggaling sa wikang Latin na vera icona o tunay na larawan. Sa belong pinampunas ni Veronica sa mukha ni Jesus, habang pasa nito ang krus patungo sa Kalbaryo, ay mahimalang nagtaglay ng tatlong larawan ng mukha ng manunubos. Sa ngayon, ang belo ni Santa Veronica ay pinaparangalan bilang isang relikya. Ito ay nakalagak sa isa sa apat na pangunahing kapilya na malapit sa altar mayor ng Basilica de San Pedro sa Vatikano. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ni Ginoong Levin Lucas at pamilya. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cuza. Si Santa Juana ay may bahay ni Cuza na katiwala ni Herodes Antipas, ang tetrarca ng Galilea. Kabilang siya sa mga babaeng pinagaling ni Jesus, kasama sina Maria Magdalena at Susana. Naging mga tagasunod sila ni Jesus at inihandog ang kanyang kabuhayan, pangtustos sa pangangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Isa siya sa mga unang nakasaksi ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ang imahe ni Santa Juana de Cuza ay nasa pangangalaga ni Ginoong Jeffrey Andico at pamilya. Santa Juana de Cuza, ipanalangin mo kami. San Lazaro de Betania. Si San Lazaro na taga Betania ay kapatid ni na Marta at Maria. Sila ay may mga tunay na kaibigan ni Jesus. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Kaya nagtungo siya sa libingan ni Lazaro at iniutos na alisin ang batong nagpipinid sa yungib. At siya ay sumigaw, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na may balot pang mga kayo sa katawan. Si Lazaro ay nabuhay pa ng matagal at naging obispo. Ang imahe ni San Lazaro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Merwin Enoviso at pamilya. San Lazaro de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Betania. Si Santa Maria na taga Betania ay mula sa isang pamilyang may katayuan sa buhay. Siya ay kapatid ni na Santa Marta at San Lazaro. Siya ay matalik na kaibigan at tagasunod ni Jesus. Iba siya sa babaeng makasalanan at kay Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria de Betania ang nagbuhos ng mamahaling pabangos sa paanan ni Jesus at pinahira niya ito ng kanyang buhok ayon sa Ebanghelyo ni San Juan. Ang imahe ni Santa Maria de Betania ay nasa pangalaga ni Ginoong Renzo Domingo at pamilya. Santa Maria de Betania, ipanalangin mo kami. Santa Marta de Betania. Si Santa Marta ang pinakamatandang kapatid ni San Lazaro at Santa Maria Betania.
kung kaya't siya ang nangangasiwa sa kanilang bahay sa maliit na bayan ng Betanya na malapit sa bundok ng Oliva kung saan sila nakatira. Malimit ang Panginoon sa tahanan ng magkakapatid noong panahon ng kanyang pangangaral sa Judea. Sa unang pagdalaw ni Jesus sa kanila ay di inalintana ni Santa Marta ang kanyang mataas na estado. Personal niyang pinaghandaan ang lahat, bagaman sila ay may mga katulong. Ang imahe ni Santa Marta ay nasa pangangalaga ni Ginang Laura Santos at ang samahan ng Catholic Women's League. Santa Marta de Betania, Ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe. Si Santa Maria Cleofe ay asawa ni San Cleofas, na kapatid ni San Jose na ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ayon sa kasulatan ni Maria Cleofe, ay kasama ng mahal na Birhen Maria, na siya namang kanyang pinsan na nasa paanan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo noong ito ay nakapako sa krus. Isa rin siya sa Tatlong Maria na nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon at kanyang kapistahan ay sa ika-24 ng Abril. Ang imahe ni Santa Maria Cleofe ay nasa pangalaga ni Ginoong Leonard Arellano at pamilya. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe o Mariang ina ni Santiago na asawa ni Alfeo ay nakatatandang pinsan ng mahal na Birhen Maria. Si Maria Jacobe ang ina ni Apostol Santiago Menor o Santiagong nakababata at ni Joses. Siya ay naninirahan sa Capernaum, malapit sa ating Panginoon sa pasimula pa lamang ng pangangaral nito sa mga tao. Isa si Santa Maria Jacobe na sumunod kay Jesus mula sa daan ng Kalbaryo hanggang sa paanan ng krus at isa sa naging saksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang imahe ni Santa Maria Jacobe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Ivan Ignacio at pamilya. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay pinsan ng mahal na Birhen Maria. Siya ay asawa ni Zebedeo at ina ni Santiago Mayor at Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome ay isa sa mga babaeng disipulo na naglingkod kay Jesus. Siya rin ang humingi kay Jesus na ang kanyang dalawang anak ay paupuin sa kanan at kaliwang kamay nito. Ang walis at naveta ang sumisimbolo na ginagamit ng imahe ni Santa Maria Salome. Ang imahe ni Santa Maria Salome ay nasa pangangalaga ng SPPC San Isidro na tinataguyod ni Ginang Weng Sakdalan at pamilya. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, Apostola Apostolorum o Apostol ng mga Apostol, sapagkat sa kanya unang nagpakita ang Panginoon at nagpahayag na ito ay muling nabuhay. Si Maria na taga Magdala o tinaguriang Maria Magdalena ay hindi ang babaeng nahuling nangangalunya o ang babaeng nagbuhos ng pabango kay Kristo. Si Maria Magdalena ang pinagaling ni Jesus at pinalayas ang 7 demonyo at pagkatapos ay sumunod siya kay Jesus sa kanyang mga pangangaral sa Kalbaryo hanggang sa pagpapako sa krus at sa muling pagkabuhay. Ang imahe ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Ginoong Reynaldo Capili at pamilya. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. San Juan Apostol I Evangelista. Si San Juan na kilala rin bilang ang minamahal na alagad na kapatid ni Santiago Matanda at isa ring mangingisda. Siya ay unang disipulo ni Juan Bautista bago naging apostol ni Jesus. Sa kanya inahabilin ni Jesus si Maria nang ipako siya sa krus. Sa kanya nakapangalan ang ika-4 na ebanghelyo
ang 3 liham sa bagong tipan at ang libro ng mga pahayag. Ang simbolo ng San Juan ay ang libro, panulat at ang agila at ang kopa na sinasabing siya ay ilang beses sa pinainom ng lason, ngunit hindi mamamatay-matay. Ang imahe ni San Juan Evangelista ay nasa pangalaga ni Ginang Ofelia Calalang at pamilya. San Juan Evangelista, Ipanalangin mo kami, Mater Dolorosa, ang inang nagdadalamhati. Si Maria ay naging masunurin sa kalooban ng Panginoon. Sa propesiya pa lamang ni Simeon ay tila balaraw na ang nakatarak sa kanyang puso. Alam ni Maria ang nakatakda. Ang pagdadalamhati niya ay hindi pagpapakita ng kahinaan, kundi katatagan ng loob. Kahit labis ang kanyang pagtangis dahil sa pagdurusa at kamatayan ng kanyang anak, alam niyang ito'y para sa katubusan ng sansinukob. Si Maria ay naging matatag at nanatiling tapat hanggang sa huling sandali ng kanyang minamahal na anak at taglay ang pag-asa sa muli nitong pagkabuhay. Ang imahe ng inang nagdadalamhati ay nasa pangangalaga ng pamilya Felipe sa alaala ni Doktora Maria Garcia Santos, Nuestra Señora Mater Dolorosa. ipanalangin mo kami. Wala po sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kasama sa ilang ngayon at sa ilang mga para sa mga kaya at sa puso ko sa Panginoon. Maraming salamat sa mga pagbago ng mga banal. Tapos sa aming mga pangalan na pipin ng Diyos sa dito sa lupa para ng salamat. Are you stop? Stop over? Nahanap ka namin doon, eh, kasama ka pala. Bumalik tayo. Bumalik tayo. Dito. Hello. Oo nga, may tubig. Tubig ko na ano. Pang-PM. Hindi malayo pa. Pasyam pa lang. Oh, yan ang important.
Luke chapter 23, verse 33. Purity is strictly Kanina pa pala. Pare. Halika na yan. Oo na kanya. Hindi tayo sunod dyan.
Birheng pinagdadalahati ang ating mahal na Birhen Maria sa pamatay ng kanyang anak na si Jesus habang pinapasok ang sentensyero sa loob ng simbahan.
nalalaan at umanmol ang pangalan sa niyang kainis-inisan. Luwalhati sa Diyos Ama, luwalhati sa Diyos Anak, at sa Espiritong Banal, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Ama naming bukal ng pagkapala, ang inyong pagkabasbas ay manawang masagana sa isang bayanan gumanap sa pagligtas sa pagkamatay ng anak na siyang pagkabuhay na nagtitiwala. Ang iyong pagkapatawad ay sumapit nawa sa tanan, ang iyong pag-isamang mga sala yung ibigay. Ang pananampalatayang banal na may maging matibay, ang kaligtasan walang maliw ay panatagin mong lubusan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Liwanag mo'y nahalinghan ng dilim ng kasakitan. Ito kaya'y mamamatang ng inamong nagdurusa. O bunso kong sinisinta, ano't hindi mapakali, higing ako't kaluluwa. Jesus diin. Dandan, yung ulo. Ang iyong papagnubuhin, tumila ang aming mga puso, na magdadal namin alalahanin at kahabagan ng tanang hilat at inis ng anak mo si Jesus. At ang hapi sa dinalita mo, sapagkat dinamayan mo siya sa kanyang mahal na pasyon, at yamang sinapag niya sa amin ang pagbubuo. Ikaw naman ay gumawa dahil lang sa amin. Hingin mo sa kanya na kami magbuhay at mamatay sa kabanalan. At hindi naman sa ambyayong bukod, kaya nasa namin kung kapupuri ng inyong makina, kasi gagawin ng mga kaluluwa namin. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale, ea ergo, advocatus
Reina del cielo, Madre del Salvador, dulce prenda adorada, de mi sincero amor, de tu divino rostro, la belleza de dar, permite me vuelva, buscarlas a besar. Adiós, Reina del cielo, Madre del Salvador, dulce